You're fired! Dalawang salita lamang yon, ngunit sapat na para palamigin ang buong boardroom. Maging ang aircon na nakatutok sa pinakamalamig na setting ay tila walang binatbat sa sinabi ni Elena Valdez. Nakatayo siya sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mamahaling damit ay tila isang baluti. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara na walang mababakas na anumang emosyon. Ang lalaking nasa harap niya, isang direktor na 20 taon nang nagsisilbi sa kumpanya, ay napayuko. Ang kaninang pagmamakaawa sa mga mata nito ay napalitan ng blangkong pagkatalo. Walang nagsalita, walang nangahas. Ito ang mundo ni Elena. Isang kaharian na binuo niya mula sa wala, kung saan ang bawat desisyon ay kasing tulis ng isang patalim. "The meeting is adjourned," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado at may awtoridad. Isa-isang nagsitayuan ang mga miyembro ng board. Ang bawat isa ay umiiwas na magtama ang kanilang mga mata sa kanya. Mabilis silang lumabas ng silid. Iniwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang kapangyarihan. Lumakad si Elena patungo sa malaking bintanang salamin ng kanyang opisina. Mula sa pinakatuktok ng gusali, tanaw niya ang buong Makati. Ang mga gusali, ang mga sasakyan, ang maliliit na tao sa ibaba. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang paningin. Lahat ay kaya niyang kontrolin. Ngunit may isang bagay na hindi. Nagring ang kanyang pribadong cellphone, isang tunog na tanging iilang tao lamang ang nakakaalam. Sinagot niya ito nang hindi tinitingnan ang screen. "Yes, doctor," sabi niya. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay ang boses ng doktor, mabigat sa balitang ayaw nitong sabihin. "Ma'am Elena, the results are in. It's progressing faster than we hoped." Napahigpit ang hawak ni Elena sa telepono. Ang mga ilaw ng syudad sa ibaba ay tila nagsimulang mag-ikot. "What are the options?" tanong niya. Pilit pinapanatili ang lamig sa kanyang boses. "The options are limited, ma'am. The new experimental therapy might give you more time, but..." Hindi na niya narinig ang kasunod. Ang salitang oras ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Oras. Ang tanging bagay sa mundo na hindi niya kayang bilhin, hindi kayang angkinin, hindi kayang utusan. Sa isang iglap, ang reyna ay naging isang mortal. "I understand," sabi niya, at ibinaba ang tawag. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga kamay. Isang alon ng pagkahilo ang biglang humampas sa kanya. Napakapit siya sa kanyang mesa. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. Hindi. Hindi ngayon. Hindi siya pwedeng maging mahina. "Sir, sa St. Luke's po ba tayo?" Tanong ng kanyang driver nang makasakay siya sa kotse. "No," sagot ni Elena habang pilit na kinakalma ang sarili. "Just drive to the nearest hospital." Hindi niya alam kung bakit yun ang sinabi niya. Marahil ay dahil ayaw niyang makita ng mga doktor na kilala siya. Ayaw niyang makita ang awa sa kanilang mga mata. Sa isang pampublikong ospital, siya ay magiging isang estranghero lamang. Ngunit habang binabagtas nila ang daan, lalong lumalala ang kanyang pagkahilo. Ang mga ilaw mula sa labas ay sumasayaw sa kanyang paningin. Ang tunog ng sarili niyang paghinga ay nagiging malakas sa kanyang tainga. "Sir, stop the car," utal niya. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gusali ng isang pampublikong ospital. Bago pa man makalapit ang kanyang driver para pagbuksan siya ng pinto, lumabas na si Elena. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang maramdaman ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Naglakad siya patungo sa entrance. Ang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban. Ang pasilyo ay hindi gaanong matao. Ang amoy ng disinfectant ay nanunuot sa hangin. Isang ilaw sa itaas ang patay-sindi, lumilikha ng nakakairitang anino. Doon na siya tuluyang bumigay. Ang mundo ay umikot ng napakabilis at pagkatapos ay naging itim. Naramdaman niya ang kanyang mga tuhod na bumaluktot. Babagsak siya.
Ito na ang katapusan. Ang pagbagsak ng Reyna sa isang maruming sahig ng isang ospital na hindi niya alam. Ngunit hindi niya naramdaman ang pagtama sa sahig. Sa halip, naramdaman niya ang isang pares ng mga braso na sumalo sa kanya. Isang pares ng magaspang at matitigas na mga kamay. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang unang nakita niya ay isang asul na uniforme. Pagkatapos ay isang mukha. Isang lalaking may edad na ang balat ay kulay kayumanggi dahil sa sikat ng araw. Ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Wala siyang nakitang pagkilala sa mga matang yon. Para sa lalaking ito, hindi siya si Elena Valdez, ang CEO. Isa lamang siyang babaeng nangangailangan ng tulong. Inalalayan siya ng lalaki na maupo sa isang bench sa gilid. Hindi ito nagsalita. Umalis ito sandali at bumalik na may dalang isang maliit na bote ng mineral water. Inabot nito sa kanya. Tinitigan ni Elena ang bote. Pagkatapos ay ang mukha ng lalaki. Wala itong sinabi. Ngumiti lamang ito ng bahagya. Isang ngiting simple at totoo. Kinuha niya ang bote. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig pa rin. Uminom siya. Ang malamig na tubig ay tila gumising sa kanyang diwa. "Salamat," mahinang sabi niya. Tumango lamang ang lalaki at pagkatapos ay bumalik sa kanyang ginagawa. Ang pag-aayos ng isang sirang ilaw sa kisame. Isang maintenance worker, isang taong hindi man lang niya mapapansin sa isang ordinaryong araw. Nang makabalik ang lakas, tumayo si Elena at naglakad pabalik sa kanyang sasakyan na nag-aabang sa labas. Pagpasok niya sa loob, sa katahimikan ng mamahaling katad na upuan, napatingin siya sa kanyang kamay. Mahigpit pa rin niyang hawak ang murang bote ng tubig. Napaisip siya. Kailan ang huling beses na may isang taong nagbigay sa kanya ng isang bagay nang walang hinihintay na kapalit? Kailan ang huling beses na may tumingin sa kanya, hindi bilang isang posisyon, kundi bilang isang tao lang? Hindi niya maalala. Ang amoy ng pritong galunggong at sinangag ang unang bumati kay Danielo pagpasok niya sa kanilang maliit na tahanan. Isang amoy na para sa kanya ay mas mabango pa sa kahit anong pabango. Ito ang amoy ng tahanan. "Tay, andyan na po kayo." Isang maliit na figura, ang mabilis na sumalubong sa kanya mula sa likod ng kurtinang nagsisilbing pinto ng kanilang kwarto. Si Maya. Ang kanyang 10 taong gulang na anak na babae. Ang kanyang mundo. Oh, dahan-dahan lang. Baka matapon niyang niluluto ni Aling Nita. Natatawang sabi ni Danielo habang niyayakap ang anak. "Tapos na po. Kainan na." Masayang sabi ni Maya at hinila siya nito papunta sa kanilang maliit na lamesa. Habang kumakain, walang tigil sa pagkukwento si Maya tungkol sa bago niyang kaklase, sa pusa na nakita niya sa kalye at higit sa lahat, sa nalalapit na programa sa kanilang eskwelahan. "Kakanta po ako, yatay. Solo po. Ako yung pinili ni Ma'am Reyes," sabi niya. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Napangiti si Danielo. Isang ngiting umaabot hanggang sa kanyang mga mata. "Talaga, anak? Aba dapat pala nandoon ako sa harapan para pumalakpak." "Dapat lang po. Isuot niyo yung pinakamaganda niyong polo, tay, ha?" "Oo naman." Habang pinagmamasdan niya ang masayang mukha ng anak, hindi niya maiwasang mapansin ang sira sa strap ng luma nitong bag na nakasabit sa upuan. Pagkatapos nilang kumain, habang si Maya ay naguhugas ng pinggan habang humuhuni ng kanta, kinuha ni Danielo ang bag at ang kanyang maliit na set ng mga gamit sa pagkukumpuni, sinulid, karayom, at isang maliit na piraso ng katad. Sanay na ang kanyang mga kamay sa ganitong gawain. Ang pagsasaayos ng mga bagay na sira, mga bagay na tinatapon na ng iba. Iyon ang kanyang buhay. Bigla, isang anino ng lungkot ang dumaan sa kanyang isipan, isang alaala. Naalala niya ang dati niyang asawa, si Marites. Naalala niya ang huli nilang pag-aaway
sa mismong lugar na ito. Hanggang kailan tayo magtitiis sa ganito, Danielo? Puro kumpuni, puro pagtitiyaga. Ang anak natin, lumalaki sa sirang gamit at pagkaing inutang. Marites, nagtatrabaho naman ako ng maayos. Maayos? Ang pagiging maintenance maayos? Pag-ibig ba ang ipapakain mo sa anak mo? Ang mga salitang iyon ay tila isang laso na kumapit sa kanyang puso at hindi na nawala. Kinabukasan umalis si Marites, sumama sa isang lalaking may kotse at pera. Iniwan sila ni Maya. Napabuntong hininga si Danielo, pilit iwinawaksi ang alaala. Pinagpatuloy niya ang pagtatahi sa bag. Kailangan niyang maging matatag para kay Maya. Kinabukasan sa ospital, habang nag-iikot siya para tingnan ang mga ilaw na kailangang palitan, isang pamilyar na figura ang kanyang nakita. Siya, ang babae mula kagabi. Ngayon, sa liwanag ng araw at sa kanyang eleganteng kasuotan, mas lalo itong nagmukhang hindi nababagay sa lugar na yon. Napapaligiran ito ng mga taong mukhang mga ehekutibo, ngunit may kakaibang aura ng kalungkutan sa paligid nito. Tila ito isang bituin na napadpad sa lupa, nagniningning ngunit mag-isa. Nag-aalangan si Danielo, hindi niya alam kung lalapit ba siya o hindi. Sino ba naman siya para kausapin ang isang tulad nito? Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata sa isang saglit, nakita niya ulit iyon. Ang bakas ng pagod, ang bigat, na tila dinadala nito sa kanyang mga balikat. Bago pa man siya mapigilan ng sarili niyang pag-aalinlangan, lumapit siya. Ang puso niya ay kumakabog. Sa kanyang bulsa, naramdaman niya ang isang papel, ang imbitasyon para sa programa sa eskwela ni Maya. Ma'am, panimula niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Pasensya na po sa abala. Lumingon ito sa kanya. May bahagyang pagtataka sa mga mata nito, ngunit walang pagmamataas. Hindi alam ni Danielo kung saan siya humugot ng lakas ng loob. Kinuha niya ang lukot na imbitasyon mula sa kanyang bulsa at marahang inabot dito. Ito po, para po sa anak ko, utal niya. Kakanta po siya. Baka lang po gusto niyong manood. Kinuha ng babae ang papel. Tinitigan nito yon. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang emosyon sa mukha nito. Isang perpektong maskara. Salamat, sabi lang nito. At itinago ang imbitasyon sa mamahalin nitong bag. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo, kasama ang mga alalay nito. Naiwan si Danielo na nakatayo doon, nakatingin sa papalayong likod nito. Nang mawala na ito sa paningin, doon niya naramdaman ang pagbabalik ng katinuan. Ano ang ginawa niya? Pinagalitan niya ang sarili. Tanga ka, Danielo. Isang CEO ng isang malaking kumpanya, pupunta sa isang maliit at magulong eskwelahan sa Tondo para manood sa anak ng isang hamak na maintenance worker. Napailing siya. Imposible. Isang tao na galing sa mundo ng mga bituin ay hinding-hindi bababa sa lupa para sa isang katulad niya. Nakatitig si Elena sa dalawang bagay na nasa ibabaw ng kanyang malawak na mahogany desk. Sa kaliwa, isang makintab na imbitasyon para sa isang gala event. Isang pagtitipon ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Isang gabi ng mga pekeng ngiti at mga usapang negosyo na nakabalot sa papuri. Sa kanan, isang lukot na piraso ng papel. Ang imbitasyon mula sa maintenance worker. Nakaprint sa murang papel, may mga drawing pa ng mga bituin at bulaklak na halatang gawa ng isang bata. Munting konsyerto ng pangarap ang nakasulat. 3 araw na ang nakalipas mula nang ibigay iyon sa kanya. 3 araw na niyang pinagtatalunan sa kanyang sarili kung ano ang gagawin. Ang isang bahagi niya, ang CEO na sanay sa lohika at kalkulasyon, ay nagsasabing itapon na niya ito. Isa itong kahibangan. Sayang sa oras. Ano ang mapapala niya roon? Ngunit ang isang bahagi niya,
Isang bahaging matagal na niyang kinalimutan ay nag-aalangan. Naaalala niya ang sinseridad sa mga mata ng lalaki, ang simpleng ngiti nito, ang pag-aalok ng tulong ng walang kapalit. "Ma'am, your car is ready," sabi ng kanyang sekretarya mula sa intercom. Oras na para sa gala. Tumayo si Elena. Kinuha niya ang makintab na imbitasyon at pinunit ito sa gitna. Pagkatapos, marahan niyang dinampot ang lukot na papel. "Cancel my appointment for tonight," sabi niya sa intercom, "and give me the address to this place." Ang pagpunta sa Tondo para kay Elena ay tila pagpunta sa ibang planeta. Ang kanyang mamahaling sasakyan na karaniwang dumadausdos sa maluluwang na kalsada ng Makati ay halos hindi makasingit sa masisikip na eskinita. Ang mga nagtataasang gusaling salamin ay napalitan ng mga dikit-dikit na bahay na gawa sa yero at pinagtagpi-tagping kahoy. "Hanggang dito na lang po tayo, ma'am," sabi ng kanyang driver. Halata ang pag-aalala sa boses. Bumaba si Elena. Agad siyang pinagtinginan ng mga tao. Ang kanyang eleganteng damit at mamahaling sapatos ay tila sumisigaw sa gitna ng kahirapan. Naramdaman niya ang kanilang mga tingin, isang halo ng pagtataka at kawalan ng tiwala. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang wala siya sa kanyang teritoryo. Naramdaman niyang siya ang naiiba. Naglakad siya, sinusundan ng direksyon sa papel. Ang ingay ng mga nag-iinuman, ang yakan ng mga bata, ang malakas na tugtugin mula sa mga kabahayan. Lahat ay humahampas sa kanyang pandinig. Isang kaguluhan na may kakaibang buhay. Sa wakas, natanaw niya ang isang maliit na eskwelahan na may entabladong gawa sa plywood sa gitna ng basketball court. Puno ng mga taong nakaupo sa mga monoblock na upuan. Ito na marahil iyon. Mula sa malayo, nakita niya si Danielo. Nakatayo ito sa gilid. Suot ang isang kupas na polo shirt na halatang pinag-ingatan. Ang mga mata nito ay hindi nawawala sa entablado, puno ng pag-asa at kaba. Humanap si Elena ng isang bakanteng upuan sa pinakalikod. Umupo siya sa isang umuugang silya. Pakiramdam niya ay isa siyang espiya sa mundo ng ibang tao. At pagkatapos, nagsimula na. Isa-isang nagtanghal ang mga bata. May sumayaw, may tumula. Ang sound system ay pumapalya. Ang mikropono ay umuugong. Ngunit ang mga magulang ay walang tigil sa pagpalakpak at pagsigaw ng suporta. Nang tawagin ang pangalan ni Maya Cruz, nakita ni Elena ang pagtayo ni Danielo ng mas tuwid. Lumabas si Maya sa entablado, isang maliit na batang babae na may malaking pulang ribon sa buhok. Halata ang kaba sa kanyang mukha. Ngunit nang magsimula ang musika at nang magtama ang mga mata nila ng kanyang ama, isang pagbabago ang naganap. Pumikit si Maya at kumanta. Hindi perpekto ang kanyang boses. May mga nota siyang hindi maabot. Ngunit may isang bagay sa kanyang pagkanta. Isang bagay na puro at totoo. Kumakanta siya hindi para sa palakpakan, kundi dahil mahal niya ang pagkanta. Kumakanta siya mula sa puso. Napatingin si Elena kay Danielo. Nakita niya ang luhang namumuo sa mga mata nito. Mga luha ng pagmamalaki. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ingay at gulo. Sa ibabaw ng isang umuugang upuang plastik, naramdaman ni Elena ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kapayapaan. Ang sandaling iyon ay mas totoo, mas buhay, kaysa sa kahit anong multi-million-dollar deal na kanyang isinara. Nang matapos ang kanta, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa lugar. Palakpakang hindi pilit, palakpakang galing sa puso. Pumalakpak din si Elena. Pagkatapos ng programa, paalis na sana si Elena nang marinig niya ang isang boses. "Ma'am Elena?" Si Danielo. Hindi makapaniwala ang ekspresyon sa mukha nito. "Dumating po kayo." Tumangulang si Elena. "Magaling ang anak mo." Isang malapad na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Danielo. Isang ngiting tila nagpaliwanag sa buong paligid. "Salamat po. Maraming salamat po sa pagpunta."
Wala na silang ibang sinabi. Hindi na kailangan. Sa pagitan nilang dalawa, isang tulay ang nabuo. Isang tulay na nag-uugnay sa dalawang magkaibang mundo na itinayo hindi ng mga salita, kundi ng isang kantang inawit mula sa puso. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang gaan. Ngunit pagdating niya sa eskinita, kung saan nag-aantay ang driver, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaang Vice President. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. "Ma'am, nasaan po kayo? May ilang litrato niyo sa tondo ang kumakalat sa isang gossip blog." Nagtatanong sila, ano daw po ang ginagawa ng isang CEO na tulad niyo sa lugar na yan? Ang kakaibang gaan na naramdaman ni Elena ay biglang nawala. Napalitan ito ng pamilyar na bigat. Ang kanyang mundo ay nagsisimula ng maningil. Inakala ni Danielo na yun na ang huli. Matapos kumalat ang mga litrato sa internet, kasama ang mga mapanirang komento, sigurado na siyang hindi na niya muling makikita si Elena. Sino ba namang tao na may mataas na posisyon ang gugustuhing madawit sa isang hamak na tulad niya? Araw-araw, pumapasok siya sa trabaho na may bigat sa dibdib, kalahating umaasa at kalahating natatakot na makasalubong ito. Ngunit hindi niya ito nakita. Isang linggo ang lumipas, nagsimula na siyang maniwala na ang lahat ay isang panaginip lamang. Isang magandang panaginip na binangungot sa huli. Isang hapon, habang nagwawalis siya sa labas ng ospital, isang anino ang tumabon sa kanya. "Magandang hapon," napalingon si Danielo, at parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Si Elena. Nakatayo ito sa harap niya. Hindi suot ang karaniwan nitong mamahaling damit, kundi isang simpleng blusa at pantalon lamang. Walang mga alalay, walang driver, siya lang. "Ma'am," iyon lang ang lumabas sa bibig ni Danielo. "Elena na lang," sabi nito. May maliit ng ngiti sa labi. "Pwede ba?" Hindi makapagsalita si Danielo. Tumango na lang siya na parang isang robot. "Gusto ko sanang magpasalamat ulit sa pagpunta mo sa concert," sabi ni Elena. "Nag-enjoy ako." Wala po yun, ma'am." "Elena," nautal niyang sagot. "Gutom ka na ba?" Biglang tanong nito. Natigilan si Danielo. "Po?" "May naglalako ng taho doon sa kanto," sabi ni Elena, na parang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Hindi pa ako nakakatikim noon. At ganoon na nga ang nangyari. Sa isang sulok ng tondo, ang dating reyna ng Makati at ang isang maintenance worker ay magkatabing kumakain ng taho mula sa mga plastik na baso. Pinanood ni Danielo kung paano maingat na hinigop ni Elena ang matamis na arnibal. Nakita niya itong napangiti. Isang totoong mangiti na hindi nakatago sa likod ng maskara ng isang CEO. Sa sandaling iyon, parang sasabog ang dibdib ni Danielo sa isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Hindi iyon ang huli. Halos araw-araw pagkatapos noon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, bumabalik si Elena. Minsan, maglalakad lang sila sa tabi ng maruming ilog Pasig, pinapanood ang paglubog ng araw sa likod ng mga gusali. Doon, sa gitna ng amoy ng ilog at ingay ng mga sasakyan, naglakas loob si Danielang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang pagkabata, sa kanyang mga pangarap na maging isang musikero. At sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang tungkol kay Marites. Sinabi niya sa akin na hindi kayang pakainin ng pag-ibig ang isang pamilya. Mahinang sabi ni Danielo, ang tingin ay nasa malayo. Siguro, tama siya. Matagal na hindi nagsalita si Elena. Akala ni Danielo ay hinuhusgahan siya nito. Ngunit nang lumingon siya, nakita niya ang isang kakaibang lambot sa mga mata nito. "She didn't see what she lost," sabi ni Elena sa mahinang boses. Hindi niya nakita kung ano ang sinayang niya. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Danielo. Sa buong buhay niya, ngayon lang may nagsabi sa kanya niyon. Isang tao mula sa mundo ni Elena ang nagsabing may halaga siya. Ang mga sandaling iyon ay tila mga ninakaw na yaman.
Mga pira-pirasong kaligayahan sa gitna ng isang mundong mapanghusga. Ngunit alam ni Danielo na hindi ito pwedeng magtagal. Isang araw, ipinatawag siya ng kanyang manager sa ospital. "Danielo," sabi nito, hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Kaibigan lang ha. Alam mo naman, dito sa ospital, maraming matataas na tao, maraming importanteng bisita." Tumango si Danielo, alam na kung saan papunta ang usapan. "Mas maganda siguro kung iiwasan mo na lang ang gulo." Patuloy ng manager. "May mga taong hindi natin ka-level. Baka mapahamak ka lang. Baka mawalan ka pa ng trabaho. May anak ka pa namang binubuhay." Ang mga salita ay magalang, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang babala. Lumabas si Danielo sa opisina na mabigat ang pakiramdam. Ang saya na naramdaman niya sa mga nakaraang araw ay biglang nabalot ng takot. Tama ang manager niya. Sino ba siya para isipin na pwedeng maging bahagi ng mundo ni Elena? Nang gabing iyon, habang tinitingnan niya ang natutulog na si Maya, lalo siyang kinabahan. Paano kung mawalan siya ng trabaho? Paano niya bubuhayin ang anak niya? Biglang nag-vibrate ang kanyang lumang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Wala itong laman kundi isang link sa isang website. Nanginginig ang mga kamay na pinindot niya ang link. Isang artikulo ang bumungad sa kanya na may malaking litrato ni Elena na malungkot at isang maliit, malabong litrato niya nakuha sa labas ng ospital. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Nakasulat sa Ingles para mas masakit, mas mapanlait. "Ailing CEO exploited by slumdog plumber? Sources say Elena Valdez being manipulated amidst health crisis." Nabitiwan ni Danielo ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig. Ang mga ninakaw nilang sandali ay hindi lang pala ninakaw. Sinira at ginawang isang sandata para wasakin silang dalawa. Ang artikulo ay simula pa lamang. Kinabukasan, ang kwento ay nasa lahat na ng pahayagan at social media. Ang pangalan ni Elena Valdez, na dati ay simbolo ng kapangyarihan at tagumpay, ngayon ay naging tampulan ng tsismis at pangungutya. Desperada na ba si Ma'am? Baka naapektuhan na ng sakit ang pag-iisip niya. Kawawang Danielo, ginagamit lang para sa publicity. Hindi, kawawa si Elena. Niloloko ng isang gold digger. Ang mga salita ay parang lason na unti-unting kumakalat. Sinisira ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pumasok si Elena sa kanyang kumpanya na may taas noong paninindigan, ngunit ramdam niya ang mga bulungan sa bawat sulok na kanyang dinadaanan. Ang mga empleyadong dati ay yumuyuko sa kanya, ngayon ay nag-iiwasan ng tingin. Ang pinakamasakit ay ang emergency board meeting na ipinatawag ni Marco Reyes. "With all due respect, Ma'am Elena," sabi ng isa sa mga pinakamatandang miyembro ng board, "this situation is affecting the company's image. Our stocks went down by 3% this morning. The investors are getting worried." "It's a personal matter," mariing sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay malamig at kontrolado. "It has nothing to do with my ability to run this company. But it speaks of your judgment." Sabat ng isa pa. Ang pagtitiwala sa isang taong tulad niya. It shows a lapse in judgment. Tumingin si Elena sa paligid ng lamesa. Nakita niya ang pag-alinlangan at pagkondena sa kanilang mga mukha. At sa kanyang tabi, nakita niya si Marco, ang kanyang protege, ang taong itinuring niyang kapatid. Nakayuko ito. Ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala para sa kanya. "I will handle this," matigas na sabi ni Elena. At sinubukan niya. Naglabas ang kanyang legal team ng isang opisyal na pahayag na nagpapabulaan sa mga paratang. Sinubukan niyang kausapin ang ilang mga kontak sa media para pigilin ang pagkalat ng kwento. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila may isang taong nauuna sa kanya. Ang pahayag niya,
ay binaluktot at ginawang katatawanan. Ang mga media contact niya ay biglang hindi na sumasagot sa kanyang mga tawag. Ang bawat tangka niyang apulahin ang apoy ay tila nagbubuhos lamang ng gasolina dito. Naramdaman niyang ito ay hindi na isang simpleng tsismis lamang. Ito ay isang planadong pag-atake. May isang taong kumikilos mula sa loob. Isang taong alam ang kanyang bawat galaw. Isang gabi, pinuntahan niya si Danielo. Nakita niya ito sa labas ng kanilang bahay. Inaayos ang isang sirang upuan. Ang mukha nito ay pagod. Ang mga balikat ay tila mas bumigat. "Kasalanan ko to," sabi ni Elena. Ang boses ay puno ng pagsisisi. "I'm sorry, Danielo. I'm so sorry." Umiling si Danielo. "Wala kang kasalanan, Elena. Ang may kasalanan ay ang mga taong mapanghusga. Kaya kong tiisin ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa akin," sabi ni Danielo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Elena ang galit sa mga mata nito. Pero si Maya, dinamay nila si Maya. Ang puso ni Elena ay tila piniga. Ang inosenteng bata. Bumalik si Elena sa kanyang opisina ng gabing iyon na may bagong determinasyon. Kailangan niyang malaman kung sino ang nasa likod nito. Binuksan niya ang kanyang computer at sinimulang suriin ang mga email, mga ulat at mga financial records. Hinanap niya ang anumang anomalya, anumang bakas na maaaring magturo sa kanya sa traidor. Ilang oras siyang naghanap hanggang sa may napansin siya. Isang serye ng maliliit na fund transfers mula sa isang marketing budget patungo sa isang PR agency na kilala sa mga black propaganda campaign. Ang mga transfer ay inapprove ng isang tao na may access sa pinakamataas na antas ng kumpanya, isang tao na pinagkakatiwalaan niya ng buo. Si Marco Reyes. Hindi makapaniwala si Elena. Si Marco? Bakit? Ano ang motibo niya? Kinailangan niyang makasiguro. Bago siya umalis ng opisina, kinuha niya ang isang maliit na device mula sa kanyang drawer, isang voice-activated recorder na kasing laki lang ng isang butones. Itinago niya ito sa ilalim ng kanyang mesa sa isang lugar na hindi madaling makita. Kinabukasan, ipinatawag niya si Marco sa kanyang opisina. "Marco," sabi niya, pilit na pinapakita ang isang nangiti ng pasasalamat. "Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Sa lahat ng nangyayari, ikaw na lang ang natitira sa akin." Ngumiti si Marco, isang nangiting puno ng simpatya. "Kahit kailan, ma'am, hindi kita iiwan. Pamilya tayo." "I know," sabi ni Elena. "Kaya aalis muna ako. May kailangan akong asikasuhin. I'm leaving you in charge of everything." "Makaasa po kayo, ma'am," sabi ni Marco. Ang boses ay puno ng sinseridad. Nang tumalikod si Elena at lumabas ng opisina, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nag-iwan siya ng isang pain. Ngayon, ang kailangan na lang niyang gawin ay maghintay kung kakagatin ito ng ahas. Nakatayo si Marco Reyes sa gitna ng opisina ni Elena Valdez, ang kanyang opisina na ngayon. Mula sa bintanang salamin, tanaw niya ang parehong syudad na tinitingnan ni Elena araw-araw. Ngunit iba ang kanyang nakikita. Hindi niya nakikita ang mga gusali bilang simbolo ng tagumpay. Nakikita niya ang mga ito bilang mga lapida sa isang libingan ng mga pangarap. Ang pangarap ng kanyang ama. Kinuha niya ang isang picture frame mula sa isang estante. Ang larawan ni Elena kasama ang mga founding members ng kumpanya. Ngunit ang mga mata ni Marco ay nasa isang maliit, halos hindi na makitang mukha sa likuran. Isang matalinong lalaki na may makapal na salamin at ngiting puno ng pangarap. Si Dr. Antonio Reyes, ang kanyang ama. Isang henyo sa biomedical research, isang taong naniwala na ang kanyang mga imbensyon ay makakatulong sa mundo. Isang taong naniwala sa kabutihan ng mga kasosyo niya, kasama na ang isang batang-bata at ambisyosang si Elena Valdez, ang kanyang ama na namatay sa sakit sa puso
Dala ng sama ng loob at depresyon matapos agawin ng kumpanya ang lahat ng kanyang intellectual property. Ang kanyang ama na hindi man lang nabigyan ng tamang pagkilala. 20 taon. 20 taon na tiniis ni Marco ang lahat. Nag-aral siyang mabuti. Nagtrabaho siya mula sa pinakamababang posisyon. Nagpakitang gilas siya. Nagkunwari siyang tapat. Hayaan niyang ampunin siya ni Elena bilang isang protege, bilang isang nakababatang kapatid. Ang lahat ay isang mahabang pag-arte, isang perpektong pagkukunwari. Makukuha ko ang lahat pabalik. Itay, bulong niya sa sarili, habang hinahaplos ang salamin ng litrato. At sisirain ko siya gamit ang mismong legasiya na itinayo niya mula sa mga luha ninyo. Nagring ang kanyang telepono, isang pribadong numero. Yes? Sagot niya, ang boses ay malamig na ngayon. Walang bakas ng pekeng pag-aalala na ipinapakita niya kay Elena. Sir Marco, nailabas na po ang bagong article. Sabi ng boses sa kabilang linya. Isang binayarang mamamahayag. Good, sabi ni Marco. What's the angle? Sinunod ko po ang utos nyo. Ang focus ay ang epekto sa bata. May mga quotes mula sa mga konsernadong magulang sa eskwelahan. Na-interview din po namin ang isang dating kasamahan ni Danielo na nagsabing may pagka-oportunista daw po talaga yon. Isang masamang ngiti ang gumuhit sa labi ni Marco. Perpekto. Make it hurt, utos ni Marco. Gusto kong maramdaman ni Elena na dahil sa kanya, nawawasak ang buhay ng mga taong iyon. Gusto kong maramdaman niya ang bigat ng kasalanan. At sa susunod na article, siguraduhin mong may litrato ng bata. Make the story dirty. Gawin mo silang katawa-tawa. Masusunod po, sir. Ibinaba ni Marco ang tawag. Lumakad siya at umupo sa silya ni Elena. Ang silya ng CEO. Hinaplos niya ang makinis na kahoy ng mesa. Ramdam niya ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Naalala niya ang mga huling salita ni Elena kanina. Ikaw na lang ang natitira sa akin. Halos matawa si Marco sa alaala. Ang galing niyang umarte. Ang galing niyang magsinungaling. Sa wakas, ang reyna ay tuluyan ng naging bulag. Tumingin siya sa litrato ni Elena na nasa ibabaw ng mesa. Isang litratong kuha noong kasagsagan ng kanyang tagumpay. Ang mga mata ay nagniningning sa kumpiyansa. Ngumisi si Marco. Akala mo mentor kita? Pinag-aralan lang kita, Elena. Bawat kahinaan mo, bawat takot mo. At ang pinakamalaki mong kahinaan, bulong niya sa litrato, ay ang kakayahan mong magtiwala. At ngayon, bagsak ka na. Sa isang tahimik na coffee shop sa kabilang bahagi ng lungsod, nakaupo si Elena sa isang sulok. Hawak niya ang kanyang cellphone, nakakonekta sa isang pares ng earphones. Pinindot niya ang play button. Ang boses ni Marco ang pumuno sa kanyang pandinig. Ang bawat salita, ang bawat utos sa mamamahayag, ang bawat patak ng lason. At pagkatapos, narinig niya ang huling mga salita. Ang mga salitang sinabi nito sa sarili matapos siyang umalis, ang pag-amin sa kanyang plano at ang pinakamasakit sa lahat, ang pangalan. Dr. Antonio Reyes, ang aking ama. Ang pangalang iyon, ang multo mula sa kanyang nakaraan na pilit niyang ibinabaon sa limot. Ang pundasyon ng kanyang tagumpay at ang bigat sa kanyang konsensya. Bumagsak ang cellphone mula sa nanginginig niyang kamay. Lumikha ng malakas na kalabog sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang baga. Ang traidor ay hindi lang isang kasamahan. Ang traidor ay ang kanyang sariling kasalanan na nagbalik para singilin siya. Ang dating ingay ng school grounds tuwing uwian ay tila naging isang mapanghusgang bulungan sa pandinig ni Danielo. Habang nag-aantay siya sa labas ng gate, ramdam niya ang mga tingin ng ibang mga magulang. Ang iba ay umiiwas. Ang iba ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya. Ilang araw na niyang tinitiis iyon. Ngunit ang araw na ito ay iba.
Nakita niyang papalabas na si Maya. Ang ulo ay nakayuko. Ang munting mga balikat ay tila may pasa na mabigat. Sa likod nito, isang grupo ng mga batang lalaki ang sumusunod, nagtatawanan. Anak ng magnanakaw, sigaw ng isa. Mukhang pera. Mukhang pera ang tatay mo. Dagdag pa ng isa. Huminto si Maya at humarap sa kanila. Ang mga mata ay nangingilid na sa luha. Hindi totoo yan. Mabait ang tatay ko. Nagsimulang tumakbo si Danielo palapit. Ngunit bago pa siya makarating, isang bata ang nagtulak kay Maya. Napaupo ito sa lupa. Ang malinis nitong uniforme ay narumihan. Doon na bumuhos ang mga luha ng bata. Hindi nagsalita si Danielo. Hindi niya sinigawan ang mga bata. Binuhat lang niya si Maya, niyakap ito ng mahigpit at naglakad palayo sa gitna ng mga matang nakatingin sa kanila. Habang naglalakad sila pauwi, ang bawat hikbi ni Maya ay tila isang patalim na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang kahihiyan ay hindi nagtapos doon. Pagdating niya sa ospital kinabukasan, ipinatawag siya kaagad ng kanyang manager. Danielo, pasensya na, sabi nito. Hindi pa rin makatingin ng diretso. May bagong restructuring. Kailangan ka naming ilipat ng assignment. Pansamantala. Ang bago niyang assignment. Ang maglinis ng mga banyo sa emergency room. Ang pinakamarumi at pinakaabalang banyo sa buong ospital. Naintindihan niya. Ito ay hindi restructuring. Ito ay isang parusa. Isang pampublikong pagpapahiya. Wala siyang sinabi. Kinuha niya ang mop at ang timba at nagsimulang magtrabaho. Habang naglilinis siya, dumaan ang ilan sa mga dati niyang kasamahan. Nagtawanan sila ng mahina. Uy pare, ingat diyan baka madulas ka sa ginto, sabi ng isa na sinundan ng halakhakan. Isa pa ang sinasadyang naghulog ng baso ng kape sa bagong linis na sahig. Nako, sorry pare. Nadulas sa kamay ko. Pakilinis na lang ha. Trabaho mo yan eh. Naramdaman ni Danielo ang pag-init ng kanyang mukha. Napakuyom ang kanyang mga kamay sa hawakan ng mop. Ngunit tiniis niya. Inilunok niya ang kanyang pride. Inilunok niya ang bawat patak ng kahihiyan. Para kay Maya, nang gabing iyon, sa kanilang maliit na bahay, akala niya ay tulog na si Maya. Ngunit mula sa kwarto, narinig niya ang mahinang mga hikbi. Mga hikbing pilit na itinatago sa ilalim ng unan. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niya ang anak na nakatalikod. Ang munting katawan ay niyayanig ng pag-iyak. At narinig niya ang bulong nito sa gitna ng mga hikbi. Hindi po magnanakaw si tatay. Hindi po. Doon na gumuho ang lahat ng tibay na pinilit itayo ni Danielo sa buong araw. Bumalik siya sa sala at naupo sa dilim. Ang sakit ay hindi na lang hapdi. Ito ay isang malaking sugat na bumubuka sa kanyang pagkatao. Kasalanan niya ito. Kung hindi niya pinangarap na abutin ang isang bituin, hindi sana sila napaso. Kung nanatili lang siya sa kanyang lugar, sana ay tahimik pa rin ang buhay nila. Sana ay hindi umiiyak ang kanyang anak sa kanyang pagtulog. Dahil sa kanya, nadurog ang karangalan ng pinakamamahal niyang tao sa mundo. Kinuha niya ang kanyang luma at basag na cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya ng isang mensahe. Isang mensaheng mas masakit pa sa lahat ng panlalait na kanyang natanggap kay Elena. Ma'am Elena, siguro po mas mabuti kung hindi na tayo magkita para po kay Maya. Pinindot niya ang send at sa pagkawala ng mensahe sa screen, naramdaman niya ang pagkawala ng isang bagay sa loob niya. Isang bagay na mainit at nagbibigay liwanag na ngayon ay napalitan ng malamig at madilim na kawalan. Ang pagbabalik ni Elena sa kanyang opisina ay sinalubong ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga taong dati nagmamadaling batiin siya ay ngayon nakayuko sa kanilang mga mesa. Nagkukunwaring abala, alam na nila. Pagpasok niya sa boardroom para sa huling pagkakataon, ang pakiramdam ay parang pagpasok sa sarili niyang burol. Nakaupo na ang lahat,
Ang kanilang mga mukha ay mga maskarang bato. Sa dulo ng mesa, sa silyang katabi ng upuan ng CEO, ay nakaupo si Marco. Hindi na ito nag-abalang magkunwari. Ang mga mata nito ay malamig at puno ng tagumpay. Isang miyembro ng board ang tumayo at bumasa mula sa isang piraso ng papel. Ang mga salita ay formal at walang emosyon. Loss of confidence, detrimental to the company's stability, effective immediately. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang karera. Nang matapos ito, tumayo si Marco. "The board has voted," sabi niya. Ang boses ay malinaw at matatag. "Effective today, Miss. Elena Valdez is removed from her position as CEO. I will be taking over as interim CEO until a permanent replacement is found." Tumingin si Elena kay Marco. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang kakaibang awa. Awa para sa isang taong nanalo sa isang laro. Ngunit nawala ang kanyang kaluluwa. Hindi siya nagsalita. Tumayo lang siya ng may dignidad at naglakad palabas ng silid na siya mismo ang nagpatayo. Pagpasok niya sa kanyang opisina, ang dating opisina niya, ang unang ginawa niya ay tingnan ang tanawin mula sa bintana. Ang kanyang kaharian, ang gintong hawla na kanyang nilikha. Ngayon, isa na lamang siyang bisita dito. Biglang nag-ring ang kanyang telepono. Ang doktor niya. "Elena, may good news ako," sabi nito. Ngunit ang tono ay hindi masaya. "Na-approve ka para sa bagong clinical trial sa Singapore. It's aggressive. Maraming side effects. But it could give you more time." Oras. Para saan? Para panoorin si Marco na wasakin ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Para mag-isa sa isang malaking bahay na walang laman? "Pag-isipan ko, Doc," sabi niya at ibinaba ang tawag. Naupo siya sa kanyang silya. Ang katahimikan ay masakit. Dito, sa tuktok ng mundo, hindi pa siya kailanman naging ganito kalungkot at nag-iisa. Nawala na ang kanyang kumpanya, nawala na ang kanyang kalusugan, at parang isang malupit na biro ng tadhana, nag-vibrate ang kanyang cellphone, isang text message, isang numero na kilala na niya. Si Danielo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. "Ma'am Elena, siguro po mas mabuti kung hindi na tayo magkita. Para po kay Maya." Parang may kung anong nabasag sa loob niya. Ang kumpanya, kaya niyang tanggapin ang pagkawala. Ang kanyang buhay, matagal na niyang alam na may taning. Ngunit ang mensaheng ito ang tumapos sa lahat. Ang huling sinag ng liwanag sa madilim niyang mundo ay pinatay na rin. Ang tanging taong nakakita sa kanya bilang si Elena at hindi bilang CEO Valdez ay sumusuko na at hindi niya ito masisisi. Ang huling haligi na sumusuporta sa kanya ay gumuho. Napayuko si Elena sa kanyang mesa. Doon, sa gitna ng mga tropeyo ng kanyang tagumpay at ng katahimikan ng kanyang pagkatalo, gumuho siya. Hindi isang maingay na pag-iyak, kundi isang tahimik na pagtangis na nanggagaling sa pinakailalim ng kanyang durog na puso. Wala na. Tapos na ang lahat. Pagkatapos ng ilang sandali, tumigil siya sa pag-iyak. Isang blangkong pakiramdam ang pumalit. Tumingin siya sa kanyang mesa. Nakita niya ang reseta para sa mga gamot na pampakalma at ang brochure para sa clinical trial sa Singapore. Ang mga simbolo ng paglaban, ang mga simbolo ng pagkapit sa isang buhay na wala ng kahulugan. Dahan-dahan, kinuha niya ang mga ito, ang reseta, ang brochure, at walang pag-aalinlangang itinapon ang mga ito sa basurahan. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi niya tinawagan ang kanyang doktor. Hindi niya tinawagan ang kahit sino sa kumpanya. Nagdial siya ng isang luma at halos kinalimutan ng numero. Ang numero ng kanyang personal na abogado, isang matandang lalaki na matagal na niyang hindi nakakausap. Nang sumagot ito, ang boses ni Elena ay kalmado na. Ngunit sa ilalim ng kalamigan na iyon, may isang bagong apoy
na nagsisimulang mag-apoy. Isang apoy hindi ng galit, kundi ng katotohanan. Attorney Santos, sabi niya, ihanda mo ang isang press conference, ibubunyag ko ang lahat. Ang press conference room ay puno ng mga nag-aalab na kamera at mga reporter na sabik sa dugo. Inaasahan nilang lahat na makita ang isang wasak at talunang Elena Valdez na magmamakaawa o magbabanta. Ngunit ang babaeng lumabas at umupo sa harap ng mikropono ay iba. Payapa ang kanyang mukha. Wala na ang bigat na laging nakapasan sa kanyang mga balikat. May isang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hindi siya nagsimula sa pagdedepensa sa sarili. Hindi niya binanggit si Danielo. Hindi niya inatake si Marco. Sa halip nagsimula siya sa isang kwento. 25 years ago, panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. This company was built on a dream, not my dream, but the dream of a brilliant man, a genius named Dr. Antonio Reyes. Isang bulungan ng kumalat sa buong silid. Ikinuwento ni Elena ang lahat. Ang tungkol sa groundbreaking na pananaliksik ng doktor. Ang tungkol sa kung paano, sa kanyang kabataan at pagkagahaman sa tagumpay, ay pumayag siyang maging bahagi ng isang sistema na dahan-dahang umagaw sa pag-aari ng doktor hanggang sa wala nang natira dito. Hindi siya nagdahilan. Inamin niya ang kanyang kasalanan. Ang Valdez Corporation na kilala ninyo ngayon ay itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan, sabi niya. Direktang nakatingin sa mga kamera. At bilang CEO sa loob ng 20 taon, ako ang may pinakamalaking pananagutan sa kasalanang iyon. Ngayon, ang anak ni Dr. Reyes ay bumalik. Ang pangalan niya ay Marco Reyes at siya ang bagong CEO ng kumpanyang ito. Isang malakas na pagkaingay ang pumuno sa silid. Ang mga reporter ay hindi makapaniwala sa kanilang naririnig. Si Marco, na nanonood mula sa kanyang bagong opisina, ay natigilan. Hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya ay lalaban si Elena. Akala niya ay magkakaroon sila ng isang maruming digmaan. Ngunit ito ay isang pagpapakamatay. Hindi ko siya masisisi sa kanyang galit, patuloy ni Elena. Ang ginawa niyang pag-atake sa aking personal na buhay ay bunga ng sakit na idinulot ng kumpanyang ito sa kanyang pamilya. Pero ang paghihiganti ay hindi magbabalik ng nakaraan at hindi nito maitatama ang mali. Kinuha ni Elena ang isang folder na puno ng mga dokumento, ang mga orihinal na kontrata, ang mga ebidensya ng kanyang kasalanan. I am submitting all of these to the proper authorities. Haharapin ko ang anumang kaso na isasampalaban sa akin. At ginagawa ko ito hindi para sirain si Mr. Reyes, kundi para palayain ang sarili ko at ang alaala ng kanyang ama mula sa kasinungalingang ito. Pagkatapos ay tumayo siya. This is my final act as CEO, my final confession. At naglakad siya palabas, iniwan ang isang silid na puno ng kaguluhan at isang imperyong nagsisimula ng gumuho. Habang nagkakagulo ang mundo ng negosyo, habang ang stock market ay bumabagsak at ang mga investigador ay nagsisimulang magdatingan sa Valdez Corp, si Elena ay nasa loob ng isang taxi. Tinatahak ang masikip na daan, papuntang Tondo. Nakita ni Marco ang lahat mula sa kanyang bintana. Ang mga tawag sa telepono ay hindi tumitigil. Ang mga investor ay nagwi-withdraw. Ang mga partner ay bumibitaw. Nakuha niya ang trono, ngunit ang kaharian ay nasusunog sa kanyang paligid. Ang kanyang 20 taong plano ng paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng isang abo na walang halaga. Nakarating si Elena sa tapat ng maliit na bahay ni Danielo. Ang puso niya ay kumakabog ng mas malakas kaysa noong humarap siya sa lahat ng media. Ito ang mas nakakatakot na pagharap. Kumatok siya sa pinto. Ilang sandali ang lumipas bago ito bumukas. Si Danielo. Ang mukha niya ay puno ng pagkabigla. Sa likod niya sumilip si Maya. Walang sinabi si Elena na kahit anong magarbong salita. Wala ng mga maskara. Wala ng mga pader.
Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Danielo. Ang sarili niyang mga mata ay puno ng kahinaan at pagsusumamo. "Pwede ba akong manatili dito?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi bilang CEO, hindi bilang sinuman, bilang ako lang. Hindi nagsalita si Danielo. Tinitigan lang niya si Elena. Nakita niya ang lahat. Ang pagod, ang pagsisisi, ang katotohanan. Nakita niya ang babaeng sinubukan niyang itulak palayo, na ngayon ay nakatayo sa kanyang pintuan, isinusuko ang lahat. Dahan-dahan, tumabi si Danielo. Binuksan niya ng maluwag ang pinto. Isang imbitasyon, isang pagtanggap. At sa unang pagkakataon, pumasok si Elena sa isang tahanan. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip para kay Danielo. Ang dating reyna ng Makati ay naging bahagi na ng kanilang maliit na tahanan. Sa simula, mayroong ilangan. Si Elena, na sanay sa mga utusan, ay hindi alam kung paano gumamit ng walis. Ang una niyang sinubok na lutuing adobo ay halos masunog. Si Danielo at Maya ay palihim na nagtatawanan at sa kanilang pagkagulat, nakitawan na rin si Elena sa sarili. Dahan-dahan, ang mga pader ay gumuho. Tinuruan ni Elena si Maya sa kanyang mga aralin sa English. Nagulat si Danielo isang araw nang marinig niyang kumakanta si Maya ng isang Ingles na kanta na may perpektong tuldik. Kapalit nito, tinuruan ni Maya si Elena ng mga larong pambata at mga tsismis sa kanilang kapitbahayan. Tinuruan naman ni Danielo si Elena kung paano magkumpuni ng sirang gripo. Ang balita tungkol sa pagbagsak ng Valdez Corp ay nasa lahat ng dako, ngunit sa kanilang munting mundo sa Tondo, iyon ay ingay lamang mula sa malayo. Ang mahalaga ay ang kanilang ngayon. Ang agahan na sabay-sabay nilang pinagsasaluhan, ang mga kwentuhan sa gabi bago matulog, ang mga simpleng sandali na bumubuo sa isang tunay na pamilya. Alam ni Danielo na ang kalusugan ni Elena ay humihina. May mga araw na hindi na ito makabangon sa higaan, ngunit wala siyang nakitang takot sa mga mata nito. Sa halip, ang nakita niya ay kapayapaan. Isang hapon, habang magkatabi silang nakaupo sa labas, pinapanood si Maya na naglalaro. May iniabot si Elena sa kanya, isang makapal na kwaderno. "Ano to?" tanong ni Danielo. "Mga sulat." Mahinang sagot ni Elena. "Para kay Maya. Isang sulat para sa bawat kaarawan niya, hanggang sa maging 18 siya." Binuksan ni Danielo ang kwaderno. Ang bawat pahina ay puno ng sulat kamay ni Elena. Mga payo, mga pangaral, mga kwento. "Lagi kang nag-aalaga sa amin, Danielo," sabi ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. "Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa inyo, kahit sa ganitong paraan na lang." Hindi napigilan ni Danielo ang sariling luha. Niyakap niya si Elena. Isang yakap na puno ng pasasalamat, pag-ibig, at isang napipintong pamamaalam. Ang huling araw ay dumating nang hindi nila inaasahan. Maganda ang sikat ng araw. Nakaupo si Elena sa isang silya sa labas, nakabalot sa isang kumot. Si Danielo ay nasa tabi niya. Si Maya ay nasa kanilang harapan. Kinakantahan siya. Ang parehong kanta na inawit nito sa munting konsyerto ng pangarap. Habang kumakanta si Maya, ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at isinandal ang ulo sa balikat ni Danielo. "Danielo," bulong niya. Ang kanyang hininga ay mahina na. "Salamat." At iyon na ang huli. Naramdaman ni Danielo ang pagbigat ng ulo nito sa kanyang balikat. Naramdaman niya ang paghinto ng marahan nitong paghinga. Hindi siya umiyak. Hinigpitan lang niya ang pagkakaakbay dito. Nanatili silang ganoon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at ang boses ni Maya ay nag-iisang musika sa kanilang tahimik na pamamaalam. Ilang buwan ang lumipas. Magkatabing nakaupo si Danielo at Maya
Sa dati nilang hagdanan, naghahati sa isang baso ng mainit na taho. Tahimik ang gabi. Ang mga ilaw mula sa mga kabahayan ay tila mga bituin sa lupa. Tay! Biglang tanong ni Maya. Ang kanyang tingin ay nasa langit. Masaya kaya si Tita Elena ngayon? Tumingala rin si Danielo. Napangiti siya. Isang ngiting malungkot ngunit puno ng kapayapaan. Naalala niya ang babaeng bumagsak sa kanyang mga bisig. Ang reynang nawalan ng korona. Naalala niya ang babaeng natutong tumawa sa nasunog na adobo. Ang babaeng natagpuan ang kanyang sarili sa lugar na hindi niya inaasahan. Oo, anak, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan dahil natuto siyang umuwi.